Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa taong pinakamamahal natin. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi ang mismong kasalanan, kundi ang mga kasinungalingang itinatayo para pagtakpan ito. Paano kung ang pundasyon ng iyong buong mundo ay gawa pala sa buhangin ng panloloko? Handog sa inyo ng inyong paboritong channel, ang Pinoy Heartbeat Stories. Narito ang isang kwentong mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Ito ang huling tawa. At para sa ating unang kabanata, amoy ng kasinungalingan. Bago pa man ang halik, ang una niyang napansin ay ang amoy. Isang amoy na hindi kanya. Nang yumakap si Dante sa kanya mula sa likuran, habang nakaupo sila sa mamahaling silya ng restaurant na iyon para sa kanilang ika-10 anibersaryo, idinantay ni Amihan ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ngunit sa isang iglap, ang halimuyak ng pamilyar na pabango ni Dante, ang mamahaling sandalwood na 10 taon na niyang naaamoy, ay nahaluan ng isang kakaibang bango, matamis, tila bulaklak at bata. Pilit niyang iwinaksi yon sa isip. Marahil ay may nakasabay lamang itong babae sa elevator. Marahil ay katrabaho. Marahil ay isa sa mga kliyente. Maraming posibilidad. Hindi siya dapat mag-isip ng kung ano-ano, lalo na ngayong gabi. Happy anniversary, mahal! Bulong ni Dante sa kanyang tainga, at isang malamig na kahon ang inilapag nito sa kanyang harapan. Isang maliit na kahon na nababalot sa asul na papel na may lasong pilak. Dante, hindi mo na kailangang mag-abala, sabi ni Amihan, kahit pa ang puso niya ay bahagyang umaasa. Buksan mo, nakangiting sabi ni Dante. Ngunit ang nanggiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob ng isang oras na magkasama sila roon, napansin ni Amihan na ang mga mata nito ay laging tila lumilipad sa kung saan. Sa bintana, sa ibang mga mesa, sa teleponong nakapatong sa tabi ng plato nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang regalo, isang kumikinang na kwintas na diamante, ang bumungad sa kanya. Napakaganda nito, napakamahal. Ito ang uri ng regalo na magpapasigaw sa tuwa sa sinumang babae. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Dante. Oo naman. Salamat, mahal, sagot ni Amihan. Hinahaplos ang malamig na diamante. Ngunit sa loob-loob niya, ang regalo ay tila isang panakip butas, isang makintab na pambura para sa isang pagkukulang na hindi niya matukoy kung ano, pero ramdam na ramdam niya ang pagkawala. Ang kislap ng alahas ay kabaligtaran ng namumuong dilim sa kanyang puso. Pinilit niyang ngumiti habang isinusuot ni Dante ang kwintas sa kanyang leeg. Ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang batok ay dati nagpapadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Ngayon, para lamang itong paghipo ng isang estranghero. Ang natitirang oras ng kanilang hapunan ay lumipas sa mga pilit na ngiti at maiikling sagutan. Si Dante ay abala sa kanyang telepono, sinasabing may kinalaman sa trabaho. Si Amihan naman ay abala sa pagmamasid sa asawa, sinusubukang hanapin sa mukha nito ang lalaking minahal niya 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ang nakikita niya ay isang pader na hindi niya matibag. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pagdating sa kanilang malaking bahay sa lungsod ng Maharlika, agad na dumiretso si Dante sa banyo para maligo. Naiwan si Amihan sa kanilang silid, nakatayo sa gitna ng lahat ng luho na ibinigay sa kanya ni Dante. Ngunit pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang gintong hawla. Pinulot niya ang hinubad na damit ni Dante na nakakalat sa sahig.
Dinala niya yon sa laundry room at habang inilalagay niya ang puting polo sa basket, muli niyang naamoy iyon. Ang matamis, bulaklaking pabango. Ngayon, mas malinaw, mas matapang. Hindi ito ang amoy ng kanyang ina o ng kapatid niyang babae na bumisita noong isang linggo. Ito ay amoy ng isang banyaga. Isang amoy na walang karapatang dumikit sa damit ng kanyang asawa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pagdududa na pilit niyang ibinabaon ay unti-unting umaahon, tila isang halimaw na nagising mula sa pagkakatulog. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Amihan na maging normal. Ipinagluto niya si Dante ng paborito nitong adobo. Tinulungan niya ito sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ngumiti siya. Tumawa siya. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang kanyang isip ay nagtatrabaho, naghahanap, nag-aabang. Isang hapon, habang nililinis niya ang study room ni Dante, nahagip ng kanyang mata ang pitaka nito na naiwan sa ibabaw ng mesa. Saglit siyang natigilan. Mali ito. Isang paglabag sa tiwala. Ngunit paano ka magtitiwala sa isang taong pinaghihinalaan mo na? Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang pitaka. Nagkunwari siyang inaayos lamang ang mga nakatuping resibo. 1, 2, 3. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant na tinatawag na Tala Azul. Para sa 2 tao. Ang petsa, 2 linggo na ang nakalipas. Ang araw, Miyerkules. Ang araw kung kailan sinabi ni Dante na nasa Cebu siya para sa isang mahalagang business conference. Naalala pa niya ang tawag nito ng gabing iyon, mahina ang boses, sinasabing pagod na pagod siya mula sa maghapong pagpupulong. Naramdaman ni Amihan na tila umikot ang kanyang sikmura. Ang resibo ay tila isang nagbabagang bakal sa kanyang palad. Ito na ang patunay. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nanginginig siyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng kaisa-isang kaibigan na mapagkakatiwalaan niya. Hello, Liza. Halos pabulong niyang sabi, pinipigilan ng paghikbi. Ami? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong sa kabilang linya. Liza, sa tingin ko tama ang hinala ko. Humahagulgol na sabi ni Amihan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang amoy, ang panlalamig, at ang resibong hawak niya. Matapos ang tawag, bahagya siyang gumaan. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin, kumikirot. Hindi sapat ang resibo. Kailangan niya ng pangalan. Kailangan niya ng mukha. Nanginginig ang mga daliri. Naupo siya sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isang social media site. Sa search bar, dahan-dahan niyang tinipa ang pangalan ng restaurant. Tala Azul. Libu-libong resulta ang lumabas. Mga larawan ng pagkain, ng mga magkasintahan, ng mga pamilyang masayang nagdiriwang. Nag-scroll siya pababa, pabalik sa petsa na nasa resibo. Ang kanyang puso ay kumakarera. Bawat pag-click ng mouse ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. At doon nakita niya ito. Isang pampublikong post. Isang larawan ng isang babaeng nakangiti sa kamera. Bata, maganda, nakasuot ng isang hapit na pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang makinis na balat. Nakaupo siya sa isang mesang pamilyar kay Amihan, ang parehong disenyo ng mesa sa Tala Azul. Sa likuran niya, kitang-kita ang logo ng restaurant. Binasa ni Amihan ang pangalan sa profile. Sina Gramos, isa sa mga batang empleyado ni Dante sa Aguila Holdings, at sa ilalim ng larawan, ang caption na tuluyang dumurog sa kanyang mundo. Isang maikling pangungusap na may kasamang emoji ng pusong kumikinang. Salamat sa pinakamagandang gabi. Nabitawan ni Amihan ang mouse. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang larawan ni Sinag
na nakangiti ng matamis, ang kumikinang na puso, ang mga salitang puno ng kahulugan. Lahat ay nagsama-sama upang bumuo ng isang larawan ng kataksilan na mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi na ito hinala. Ito na ang katotohanan. At ang katotohanan ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang gabi ay hindi nagdala ng pahinga para kay Amihan, kundi ng isang malinaw at malamig na katotohanan. Hindi siya umiyak. Tapos na ang yugto ng pagluha. Ang pumalit sa mga luhang yon ay isang bagay na mas mapanganib, isang determinasyong sinubuan ng galit. Hindi siya natulog. Paano siya matutulog kung sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang nakangising mukha ni Sinag Ramos, ang caption na puno ng panunuya, at ang multo ng pabangong nakakapit sa damit ng kanyang asawa. Ang kanilang kwarto, na dati kanunlungan ng kanilang pagmamahalan, ay naging isang malawak na espasyo ng pagkakanulo. Bawat sulok ay may alaala, at bawat alaala ngayon ay may bahid ng kasinungalingan. Alam niyang hindi sapat ang isang social media post. Itatanggi ito ni Dante. Sasabihin niyang kaibigan lang, katrabaho. Gagawa siya ng 1,000 dahilan, at dahil magaling itong magsalita, dahil sanay itong magpaikot ng katotohanan, baka sa huli ay siya pa ang lumabas na masama. Isang asawang selosa at paranoid. Hindi. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na hindi maitatanggi, isang ebidensyang maglalagay sa kanila, sa sulok kung saan wala na silang matatakbuhan. Sa liwanag ng kanyang laptop, sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagsimula siyang magsaliksik. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Paano patunayan ang panloloko? Paraan para makakuha ng pag-amin. Private investigators sa Maharlika. Ngunit lahat ng yon ay magastos, matagal, at maaaring mabigo. Ilang oras siyang nagbabad sa internet, lumulubog sa iba't ibang forum at website, hanggang sa isang salita ang pumukaw sa kanyang pansin sa isang artikulo tungkol sa teknolohiya. AI voice cloning. Binasa niya ang tungkol dito, isang software na kayang kopyahin ang boses ng isang tao nang may kahanga-hangang katumpakan. Kailangan lang itong pakainin ng sapat na audio sample ng boses na gustong gayahin. At sa isang iglap, isang ideya, isang mapangahas at nakakatakot na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya kayang harapin si Sinag bilang si Amihan, ang asawang nasasaktan, marahil ay kaya niyang gawin ito bilang si Amihan, ang babaeng may kontrol, ang babaeng alam na ang lahat. Isang bersyon ng sarili niya na pinapatakbo ng lohika, hindi ng emosyon. Isang boses na hindi manginginig sa sakit at galit. Habang nagda-download ang software, isinandal niya ang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Tapos na ang gabi. Nagsisimula na ang araw ng kanyang paghihiganti. Kinabukasan, umalis si Dante ng maaga. Isang mabilis na halik sa pisngi at ang karaniwang, "May meeting ako, baka gabihin ako." Hindi na nagtanong si Amihan. Ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa sandaling tumunog ang makina ng sasakyan nito palayo, nagsimula na siyang kumilos. Ang kanyang misyon, maghanap ng mga sample ng kanyang boses. Una niyang pinuntahan ang mga lumang video sa kanyang telepono at laptop. Mga video ng kanilang mga bakasyon sa Palawan ng kaarawan niya noong 1 taon ng simpleng pag-uusap nila sa hardin. Sa bawat video, naririnig niya ang sarili niyang tumatawa, masaya at walang kamalay-malay. Bawat tawa ay tila isang insulto sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Tiniis niya ang kirot. Ginamit niya ang isang editing software para putulin ang mga bahaging iyon. Maingat na inalis ang boses ni Dante at itinabi ang purong audio file ng sarili niyang boses
sa isang folder na pinangalanan niyang data. Pagkatapos, hinalungkat niya ang kanyang inbox, bumalik sa mga nakaraang taon. Narinig niya ang sarili niyang nag-aalala. Mahal, kumain ka na ba? Ang sarili niyang masaya, excited na akong umuwi ka. At ang sarili niyang naglalambing, I love you. Ang bawat mensahe ay isang maliit na patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit tiniis niya, inipon niya ang lahat. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang huli. Sa isang lumang baul, sa ilalim ng kanilang kama, itinago niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga sulat kamay niya para kay Dante noong sila'y magkasintahan pa lamang. Mga piraso ng papel na naglalaman ng kanyang mga pangarap, ng kanyang mga pangako, ng isang pag-ibig na inakala niyang wagas at walang hanggan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang mga iyon. Umupo siya sa sahig. Isinaksak ang isang dekalidad na mikropono sa kanyang laptop at nagsimulang magbasa. Aking nag-iisang Dante, panimula niya, ang sarili niyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa buong maghapon. Binasa niya ang mga salitang isinulat ng mas bata, mas mapaniwalain niyang bersyon, mga salitang puno ng pag-asa. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang tulad mo. Ikaw ang katuparan ng lahat ng aking dasal. Isang taksil na luha ang pumatak sa lumang papel. Pinunasan niya ito agad. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Nilakasan niya ang kanyang boses, pinilit na maging matatag. Habang patuloy na binabasa ang mga matatamis na salita mula sa nakaraan, ginagamit ang mga ito bilang data para sa isang sandatang digital. Bawat pangako ng pag-ibig na binigkas niya sa mikropono ay isang sumpa sa kasalukuyan. Matapos ang halos isang oras, nakalikom siya ng sapat na materyales, daan-daang audio clips. Ang kanyang buong kasaysayan ng pag-ibig kay Dante nakakompress sa isang digital folder. Binuksan niya ang AI software. Sinunod niya ang mga tagubilin. I-upload ang lahat ng audio files. Isang progress bar ang lumitaw sa screen. Training AI. Sa Sampini. 0%. Habang naghihintay, nagsimula siyang magsulat. Hindi isang liham ng pag-ibig, kundi isang script ng paghihiganti. Bawat tanong ay maingat na binalangkas. Simple sa simula, para hindi makahalata. Pagkatapos ay unti-unting magiging direkta. Mga tanong na idinisenyo para walang takas, para makuha ang pag-amin na kailangan niya. Kumusta ka na? May problema ba tayo? Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa inyo ni Dante. Tinitigan niya ang huling linya. Simple, ngunit mabigat. Lumipas ang mga oras. Ang progress bar sa screen ay dahan-dahang umuusad. 20%, 50%, 7%. Bawat porsyento ay tila isang hakbang papalayo sa babaeng dating siya. At sa wakas, isang mensahe ang lumitaw sa screen, kulay berde at maliwanag. Voice clone ready. Isang test button ang kumislap. Pinindot niya ito at tinipa ang isang salita. Hello. Mula sa speakers ng laptop, narinig niya ang sarili niyang boses. Perpekto. Walang bahid ng panginginig. Walang bakas ng sakit. Isang boses na kalmado, kontrolado, at malamig. Ito ang tinig ng isang babaeng hindi na natatakot. Ito ang magiging tinig ng kanyang hustisya. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa labas ng bintana. Padilim na. Malapit nang umuwi si Dante. Kailangan na niyang gawin ito ngayon. Kinuha niya ang burner phone na binili niya kaninang umaga para walang anumang bakas na mag-uugnay sa kanya. Tinipa niya ang numero ni Sinag Ramos, isang numero na nakita niya sa website ng kumpanya. Bawat pagpindot sa numero ay isang martilyo sa kabaong ng kanyang nakaraan. Inilagay niya ang headset sa kanyang mga tainga, binuksan ang voice cloning software, at inihanda ang kanyang script.
Pinindot niya ang call button. Ringing. Ringing! Hello? Isang boses ng babae, matamis at bahagyang may pagtataka, ang sumagot mula sa kabilang linya. Nanginig ang kamay ni Amihan sa ibabaw ng keyboard, ngunit ang puso niya ay matatag. Tinipa niya ang unang linya sa software, ang kanyang sariling boses, na ngayon ay isang artipisyal na nilalang, ang nagsalita ng may perpektong kalinawan mula sa telepono. Sinag, may kailangan tayong pag-usapan. Narinig ni Amihan ang sarili niyang artipisyal na boses na bumigkas ng mga salita at kasabay niyon ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa kabilang linya isang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mahinang paghinga ni Sinag, isang senyales ng pagkabigla. Sino to? Tanong ni Sinag. Ang boses ay nagbago, mula sa pagiging matamis tungo sa pagiging alerto. Muling nag-type si Amihan, ang mga daliri ay nanginginig sa malamig na keyboard. Kilala mo kung sino ako. Isang tawa, isang pilit at nerbiyosong tawa, ang narinig ni Amihan. Si Ma'am Amihan pala. Napatawag po kayo. Gabi na May kailangan po ba si Sir Dante? Ang paggamit ng ma'am at sir ay isang direktang sampal. Isang pagpapamukha sa kanya ng kanyang posisyon. Ang matandang asawa, habang si Sinag ang batang nakakaalam ng mga sikreto. Hindi nagpatinag si Amihan. Tinipa niya ang sunod na linya sa kanyang script. Huwag na tayong maglokohan, Sinag. Alam ko na. Katahimikan muli. Mas mahaba ngayon. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Alam? Ang alin, ma'am? Tungkol sa inyo. Sagot ng AI voice, kalmado at walang emosyon. Tungkol sa inyo ni Dante. Narinig ni Amihan ang isang mahinang kaluskos. Tila si Sinag ay umupo o gumalaw. Nang muli itong magsalita, wala na ang pagkukunwari. Ang boses nito ay matatag, may halong paghamon. At kung alam mo na ano ngayon, ito na. Ang sandaling hinihintay niya. Gusto kong marinig mula sa'yo. Ang totoo. Utos ng boses mula sa laptop. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Sinag. Ang totoo? Sige, bibigyan kita ng totoo. Mahal namin ang isa't isa. At iiwan ka na niya. Konting panahon na lang. At magsasama na kami. Masaya ka na? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang klase ng tagumpay. Isang masakit, ngunit malinaw na tagumpay. Heto na ang pag-amin. Direkta. Walang takip. Naramdaman niyang gumaan ang isang bahagi ng kanyang dibdib. Ang bigat ng pagdududa ay napalitan ng bigat ng katotohanan. Ngunit bago pa man niya malasa pang sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. Nakatayo si Sinag sa balkonahe ng kanyang maliit ngunit mamahaling condo unit. Isang baso ng alak ang hawak sa isang kamay. Nang una niyang marinig ang boses ni Amihan, kinabahan siya. Ngunit habang tumatagal ang usapan, may naramdaman siyang mali. Ang boses, perpekto, masyadong perpekto. Walang panginginig ng galit, walang pag-iyak sa sakit. Walang pag-aatubili. Ito ay boses ng isang anunsyo sa radyo, hindi ng isang asawang winasak ang puso. May isang maliit na pagkaantala sa pagitan ng kanyang mga sinasabi at ng sagot nito. Isang paghinto na hindi natural. Doon niya napagtanto. Hindi ito si Amihan o hindi ito live. Ito ay isang recording o mas malala pa. Isang bagay na artipisyal. Isang bitag. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang matandang asawa, sinusubukang maging matalino. Akala niya, mahuhuli niya ako? Sa isang iglap, nagbago ang kanyang plano. Kung gusto nitong maglaro, sige. Pero sa kanyang mga patakaran. Kung naghuhukay ito ng impormasyon, bibigyan niya ito ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas madilim. Isang bagay na gugulo sa isip nito. At kung tama ang kanyang kalkulasyon,
Mag-uudyok dito na gawin ang trabaho para sa kanya. Masaya? Ulit ng AI voice, ayon sa script ni Amihan. Ngunit ang sagot ni Sinag ay hindi na niya inaasahan. Ang tono nito ay nagbago. Mula sa pagiging palaban, naging tila ito isang kakasabwat, isang taong nagbabahagi ng isang sikreto. Alam mo, Amihan, sabi ni Sinag, tinawag siya sa pangalan sa unang pagkakataon na tila sila'y magkaibigan. Hindi lang naman ito tungkol sa aming dalawa. Di ba? Natigilan si Amihan. Ano ang sinasabi nito? Anong ibig mong sabihin? Tinipa niyang muli. Narinig niya ang paghigop ni Sinag sa kanyang inumin. Ang pag-ibig, panandalian lang yan. Pero ang pera, ang kapangyarihan, mas matibay yan. Alam mo ang tungkol sa mga special payments para sa Agila Holdings, iyon ang totoong nagbubuklod sa amin. Special payments? Ang mga salitang yon ay dayuhan sa pandinig ni Amihan. Napatingin siya sa screen, tila naghahanap ng sagot doon. Wala ito sa kanyang script. Oh, wag mo sabihing hindi mo alam. Tumawa si Sinag, isang tawang may halong pang-uuyam. Ang mga proyekto natin, ang mga account na yon. Akala ko ba alam mo ang lahat? Akala ko ba matalino ka? Sige, kailangan ko nang ibaba ito. Baka tumawag si Dante. Alam mo na, namimiss niya agad ako. At sa isang pag-click, natapos ang tawag. Naiwan si Amihan na nakaupo sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa screen ng laptop. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Nakuha niya ang gusto niya. Nakuha niya ang pag-amin. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas malayo siya sa katotohanan kaysa dati? Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay naglaho, napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Special payments. Agila Holdings. Ang totoong nagbubuklod sa amin. Ang pagkakanulo ni Dante ay hindi lang pala sa kanilang kama. Hindi lang ito tungkol sa mga halik at yakap sa ibang babae. May iba pa. Isang bagay na mas malaki, mas komplikado, at mas marumi. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang tungkol sa puso, ito ay tungkol sa pera. At sa biglang realisasyon ni Amihan, marahil, napakaraming pera. Nakatulala si Amihan sa madilim na screen ng kanyang telepono, matagal pa matapos maputol ang tawag. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa mga salitang binitiwan ni Sinag. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sirang plaka na hindi tumitigil. Special payments. Agila Holdings, ang totoong nagbubuklod sa amin. Ang sakit ng pagkakanulo sa pag-ibig ay naroon pa rin. Isang bukas na sugat na humahapdi. Ngunit ngayon, may isa pang damdamin na humahalo rito. Isang damdaming mas malamig at mas nakakabahala. Pag-aalala. Ang usapan ay hindi na lamang tungkol sa puso niyang winasak. Ito'y tungkol sa isang bagay na binuo nila ni Dante nang magkasama. Ang kanilang buhay, ang kanilang kabuhayan, ang kumpanyang itinuring niyang bahagi ng kanilang pamilya. Nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ni Dante sa garahe, mabilis niyang itinago ang burner phone at inayos ang sarili. Kailangan niyang maging kalmado. Hindi niya maaaring ipakita na may alam siya. Hindi pa. Ang kanyang laban ay hindi na lamang laban sa isang kerida. Ito'y laban sa isang sikretong tila mas malaki kaysa sa inaakala niya. Pumasok si Dante sa kanilang silid. May dalang ngiti na ngayon ay nakikita na ni Amihan bilang isang maskara. Mahal, I'm home, sabi nito. Lumapit para humalik. Umiwas si Amihan ng bahagya, kaya't sa pisngi lamang siya nito nahagkan. Pagod ka na siguro. Maghahanda ako ng hapunan mo. Wag na. Kumain na ako sa labas. May meeting lang kasama ang mga kliyente. Sagot nito, naghuhubad ng kanyang mamahaling Amerikana. Mga kliyente.
Isip ni Amihan. O isang kliyente lang na nagngangalang Sinag. Hindi na siya nagsalita. Tahimik niyang pinanood ang bawat kilos nito. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang nagmamahal na asawa, kundi mata ng isang investigador. Sinusuri, kinikilatis, naghahanap ng kahit anong butas. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Dante, marahil ay napansin ang kanyang pananahimik. Medyo masakit lang ang ulo ko. Pagsisinungaling niya, mauuna na siguro akong matulog. Iyon ang pinakamagandang dahilan na naisip niya. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang maghintay hanggang sa ang bahay ay balutin ng katahimikan, hanggang sa ang kanyang kalaban ay mahimbing na sa pagkakatulog, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa ilalim ng kanilang bubong. Hinintay niya. Nakahiga siya sa kama, nakatalikod kay Dante, pinakikiramdaman ang bawat paghinga nito. Narinig niya ang pagpatay ng ilaw, ang paghiga nito sa tabi niya, at ang dahan-dahang pagbabago ng paghinga nito mula sa pagiging gising tungo sa malalim at mahimbing na pagtulog. Lumipas ang 1, 2 oras. Tanging ang tunog ng aircon at ang mahinang hilik ni Dante ang maririnig. Dahan-dahan at may sukdulang pag-iingat, bumangon si Amihan mula sa kama. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat hakbang sa malamig na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Tinungo niya ang study room ni Dante. Ang puso niya ay kumakakabog ng malakas. Ang glow mula sa monitor ng malaking computer ni Dante, ang tanging liwanag sa madilim na silid. Ngunit ito'y nakalock, nangangailangan ng password. Napalunok si Amihan. Ano ang password nito? Sinubukan niya ang pangalan ng kumpanya, Aguila Holdings. Mali. Sinubukan niya ang pangalan ni Sinag, Sinag Ramos. Mali. Sinubukan niya ang sarili nitong kaarawan. Mali pa rin. Napasandal siya sa upuan, malapit nang mawalan ng pag-asa. Pagkatapos, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanilang anibersaryo. Ang petsa kung kailan sila unang nagkakilala. Ang mga numerong dati sagrado sa kanya. Nanginginig ang mga daliri. Tinipan niya ito. 10:28. Ang petsa ng kanilang kasal. Password accepted. Isang buntong hininga ng tagumpay at pait ang kumawala sa kanya. Ginamit nito ang kanilang sagradong petsa bilang susi sa mundo ng mga kasinungalingan nito. Nasa loob na siya. Ngunit saan siya magsisimula? Ang mga folder ay nakaayos ayon sa proyekto, sa petsa, sa departamento. Binuksan niya ang mga financial report, ngunit ang mga numero at spreadsheet ay tila isang dayuhang lengguwahe sa kanya. Mukhang malinis ang lahat. Masyadong malinis. Alam niyang hindi niya ito mahahanap sa ibabaw. Kailangan niyang maghukay. Inalala niya ang mga salita ni Sinag. Special payments. Tinaype niya ang mga salitang yon sa search bar ng computer. Walang lumabas. Naisip niyang sumuko na. Ngunit bigla, may naalala siya. Isang investment account na binuksan nila, maraming taon na ang nakalipas. Isang account na kailangan ng pirma nilang dalawa. Kaya't hindi nito magagalaw nang walang pahintulot niya. O iyon ang akala niya. Isang account na halos nakalimutan na niya. Mabilis niyang hinanap ang online portal ng bangko. Gamit ang sarili niyang mga detalye, nag-login siya. At doon, sa isang listahan ng mga nakaraang transaksyon na marahil ay nakalimutan ng burahin ni Dante, nakita niya ito. Isang malaking halaga ng pera, inilipat 3 buwan na ang nakalipas. Isang transaksyon na hindi niya matanda ang inaprubahan. Ang tatanggap, isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Sinag Prime Development. Natigilan si Amihan. Sinag. Ang pangalan ay tila isang sigaw sa gitna ng katahimikan. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Mabilis siyang nagbukas ng bagong tab at hinanap ang pangalan ng kumpanya. Gaya ng inaasahan niya,
Kakaunti ang impormasyon. Ang address ay isang P.O. Box. Ang website ay simple at mukhang ginawa ng minadalian. Nakasaad na ito ay isang real estate development company, ngunit wala itong listahan ng anumang proyekto. Itinatag ito 4 na buwan lamang ang nakalipas. Doon na niya pinagtagpi-tagpi ang lahat. Ang pangalan, ang petsa ng pagkakatatag, ang malaking halaga ng pera. Hindi lang niloloko ni Dante ang kanyang puso, niloloko rin nito ang kumpanya. At posibleng ninanakawan din siya nito. Ang pera ng Aguila Holdings, ang perang pinaghirapan nilang itayo, na may kasamang dugot pawis mula sa pamilya ni Amihan, ay ginagamit nito para pondohan ang magarbong buhay ng kabit nito. Ang Sinag Prime Development ay hindi isang tunay na kumpanya. Ito ay isang front. Isang paraan para ilabas ang pera. Ang pag-aalala na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Pagkasuklam, isang malalim at nanunuot na pagkasuklam para sa lalaking natutulog sa kanilang kwarto at para sa babaeng kasabwat nito sa krimen. Isinara niya ang lahat ng bintana sa computer at maingat na nilog out. Binalik niya ang lahat sa ayos, tinitiyak na walang anumang bakas na magpapatunay na nandoon siya. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang silid-tulugan, ang bawat hakbang niya ay mas mabigat, mas matatag. Ang misyon niya ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng pag-amin sa isang affair. Ito'y tungkol sa pagkuha ng ebidensya ng isang krimen. Pinatay ni Sinag ang tawag at isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ibinalik niya ang burner phone sa loob ng isang drawer, sa ilalim ng mga pekeng dokumento. Hindi niya ito itatapon. Baka kailanganin pa niya. Lumabas siya sa kanyang balkonahe, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na si Dante mismo ang bumili para sa kanya. Mula sa 20 palapag ng kanyang condo unit, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Maharlika. Ang mga ilaw na yon, para sa kanya, ay hindi mga bituin. Ang mga yon ay mga tropeo na naghihintay na makuha. Pinanood niya ang mga sasakyang tila mga langgam sa ibaba. Ang mga taong nasa loob noon, mga abalang langgam, nagtatrabaho para sa mga tulad ni Dante Rivas, mga taong tulad ng kanyang ama. Idinikit niya ang baso sa kanyang labi, ngunit hindi uminom. Ang alaala ay bumalik. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ito ang gasolinang nagpapatakbo sa makina ng kanyang ambisyon. 15 taong gulang siya noon. Umuwi ang kanyang ama mula sa trabaho. Ang mga balikat ay nakayuko. Ang mga mata ay walang buhay. Tinanggal sa trabaho. Isang maliit na accountant sa isang malaking korporasyon na halos kapareho ng Aguila Holdings. Pinaratangan siyang nagnakaw, isang kasalanang alam ng buong pamilya na hindi niya kailanman gagawin. Ginawa siyang halimbawa para pagtakpan ang mas malaking pagnanakaw ng isang mataas na opisyal. Walang kalaban-laban, walang pera para sa abogado, walang kapangyarihan. Nakita niya kung paano gumuho ang mundo ng kanyang ama, kung paano ito nilamon ng kahihiyan at depresyon. Namatay itong dala ang isang pangalang dinungisan ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Nang araw na yon, sa libing ng kanyang ama, habang nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw at nakatingin sa murang kabaong, isinumpa niya, hindi na siya magiging biktima, siya ang magiging mangangaso. Iyon ang dahilan kung bakit si Dante Rivas ay hindi isang pag-ibig para sa kanya. Si Dante ay isang oportunidad, isang hagdanan, isang pinto papasok sa mundo na dating dumurog sa kanyang pamilya. At si Amihan, ang kawawang asawa, siya ang perpektong kasangkapan. Noong una siyang tinawagan nito, alam na niya. Narinig niya ang artipisyal na tono, ang perpektong pagbigkas na walang bahid ng emosyon, ang halos hindi mapansing pagkaantala sa mga sagot. Isang voice clone,
isang desperadong galaw ng isang desperadang babae. At sa halip na matakot, natuwa siya. Dahil ang isang taong desperado ay handang gumawa ng kahit ano. Handa itong maghukay, maghalungkat at sumira. At iyon mismo ang kailangan niya. Alam ni Sinag ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Dante. Sa katunayan, siya ang nag-udyok sa ilan sa mga ito. Ngunit ang pagkuha ng ebidensya ay mapanganib at matrabaho. Bakit niya papagurin ang sarili kung mayroon namang isang asawang galit na handang gawin iyon para sa kanya? Kaya't ibinigay niya ang pain. Special payments. Dalawang salita na alam niyang magiging lason sa isipan ni Amihan. Isang lason na magtutulak dito na maghanap ng lunas sa mga file ng sarili nitong asawa. Tumunog ang kanyang personal na telepono. Ang pangalan ni Dante ay lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim. Binago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagiging malamig na strategist tungo sa pagiging isang maamong tupa. "Babe," sagot niya. Ang boses ay puno ng paglalambing. "Love, ako to." "Nakaistorbo ba ako?" tanong ni Dante. Ang boses ay may halong pagod. "Hindi, syempre hindi. Iniisip nga kita kumusta ang araw mo? Sabihin mo sa akin na nahihirapan kang magpanggap sa harap ng asawa mo," isip niya. "Okay lang. Medyo stressful, si Amihan. Parang ang lamig niya sa akin lately. Baka pagod lang siya, babe." "Huwag mo nang isipin yon," sabi ni Sinag habang sa isip niya ay sinasabi, "Magaling. Umeepekto na. Basta ako, miss na kita. Miss na rin kita, love. Sobra. Babawi ako sa'yo bukas, okay? May sorpresa ako para sa'yo. Isang bagong alahas? Isang biyahe? O mas maraming pera para sa Sinag Prime Development?" "Talaga? Excited na ako. Sige na, magpahinga ka na. Baka magising pa siya. I love you." "I love you too." Binaba niya ang tawag at napangisi. Mga lalaking tulad ni Dante, madaling basahin. Ang kailangan lang nila ay isang magandang mukha, isang katawang handang sumunod, at mga salitang nagpapalaki ng kanilang ego. Bumalik siya sa loob ng kanyang kondo at binuksan ang kanyang laptop. Sa isang naka-encrypt na folder ay ang kanyang tunay na yaman. Sa loob ng ilang buwan, paunti-unti siyang kumopya ng mga mahahalagang file mula sa server ng Agila Holdings gamit ang isang maliit na USB drive, mga bank statement ng mga offshore accounts, mga email ng mga kasunduan sa ilalim ng mesa, ang tunay na blueprint ng mga ilegal na operasyon ni Dante. Hindi pa ito kompleto, pero malapit na. Sa kanyang mesa, may isang puting board. Dito nakaguhit ang kanyang plano. Isang diagram. Sa gitna ay isang kahon na may pangalang Dante. Mula rito, may isang arrow na nakaturo sa isang kahon na may nakasulat na Agila Holdings Money. May isa pang arrow mula kay Dante na nakaturo sa kanya. Sinasama na may label na manipulation. Ngunit ang pinakabago niyang idinagdag ay isang bagong kahon sa itaas. Amihan. At mula rito, isang palikulikong arrow na nakaturo kay Dante na may label na Anger Revenge. Ang arrow na ito ay tumutulak sa kahon ni Dante na siya namang magtutulak sa pera papunta sa kanya. Kinuha niya ang isang pulang marker at idinrawing ang huling arrow mula sa Agila Holdings Money, isang malaki at matabang arrow na direktang nakaturo sa isang huling kahon sa ibaba, isang kahon na naglalaman ng kanyang pangalan. Tinitigan niya ang kanyang obra maestra, ang mapa ng kanyang tagumpay. Si Amihan ang magsisilbing bomba, si Dante ang target, at siya ang tatayo sa malayo, maghihintay na pumutok ang lahat, at pagkatapos ay pupulutin ang lahat ng piraso. "Hayaan mong gawin ng asawa mo ang maruming trabaho para sa akin." Bulong niya sa hangin. Ang mga mata ay nag-aalab sa ambisyon. "Pagkatapos, sa akin ang lahat."
Kinabukasan kumilos si amihan na tila isang anino sa sarili niyang bahay. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya kay Dante, ang bawat pag-aasikaso, ay isang kalkuladong pag-arte. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang isip niya ay tumatakbo, pinoproseso ang natuklasan niya. Ang Sinag Prime Development ay isang susi, ngunit alam niyang hindi niya kayang buksan ang pinto ng mag-isa. Ang mga numero, ang mga financial statement, ang mga batas sa korporasyon, ito ay isang mundo na dayuhan sa kanya. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong hindi konektado kay Dante o sa Agila Holdings. Habang naglilinis ng mga lumang libro, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang mukha mula sa nakaraan. Ang kanyang kaibigan at kasama sa thesis noong kolehiyo, na ngayon ay isa ng matagumpay na forensic accountant. Isang taong nakakilala sa kanya bilang si Amihan Salcedo, hindi bilang si Mrs. Rivas. Marco Jimenez, nanginginig ang mga kamay. Hinanap niya ang numero nito. Matapos ang ilang pagring, isang pamilyar at masiglang boses ang sumagot. Marco Jimenez speaking. Marco, si Amihan to, si Ami Salcedo. Sabi niya, halos pabulong. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mainit na tawa. Ami, grabe ilang taon na. Kumusta ka na? Nabalitaan ko CEO na pala ang napangasawa mo, ah? Ang mga salitang yon ay tila isang sundang sa kanyang dibdib. Oo. Marco, may kailangan sana akong itanong. Pwede ba tayong magkita? Importante. Naramdaman marahil ni Marco ang bigat sa kanyang boses dahil agad na nagbago ang tono nito. Siyempre, saan at kailan? Nagkita sila sa isang maliit at hindi gaanong pansining kapihan sa kabilang dulo ng lungsod, ang kapihan sa kanto. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa ibang mga customer. Si Marco, na may suot na salamin at simpleng polo shirt, ay tinitigan siya ng may pag-aalala. Ami, anong problema? Hindi ka mukhang okay. Sabi nito. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Walang paligoy-ligoy. Inilabas ni Amihan mula sa kanyang bag ang isang sobre. Sa loob nito ay ang printout ng bank transaction patungo sa Sinag Prime Development at ang kaunting impormasyong nahanap niya tungkol sa kumpanya. Kailangan ko ng tulong mo para alamin kung ano to. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Kailangan kong malaman kung saan nanggagaling ang pera at kung saan ito napupunta. Hindi ito alam ng asawa ko. Tinitigan ni Marco ang mga papel. Ang kanyang palakaibigang mukha ay dahan-dahang naging seryoso at propesyonal. Ami, mabigat ito. Sigurado ka ba na gusto mong pasukin to? Tumingin si Amihan diretso sa kanyang mga mata. Mas sigurado pa ako kaysa sa kahit ano sa buong buhay ko. Tumango si Marco. Sige, tutulungan kita. Nagsimula ang kanilang lihim na investigasyon. Gabi-gabi, kapag tulog na si Dante, maingat na kinokopya ni Amihan ang mga file mula sa computer nito papunta sa isang encrypted na USB drive. Mga financial projection, mga email, mga corporate records. Pagkatapos, sa araw, magkikita sila ni Marco sa bahay nito, isang ligtas na lugar kung saan walang makakarinig. Ang sala ni Marco ay naging kanilang war room. Ang coffee table ay napuno ng mga dokumento. Ang kanyang laptop ay laging bukas, nagpapakita ng mga komplikadong spreadsheet at flowchart. Klasikong Shell Corporation, paliwanag ni Marco isang gabi, habang tinuturo ang diagram na ginawa niya sa isang whiteboard. Tingnan mo, ang Agila Holdings ay naglilipat ng malaking pera sa isang supplier na ito, ang Visayas Logistics. Pero nang tiningnan ko, itong Visayas Logistics ay pag-aari pala ng isa pang holding company na siya namang naglilipat ng pera sa 3 pang mas maliliit na kumpanya. Isa sa mga ito, ang Sinag Prime Development. So nililinis nila ang pera?
Tanong ni amihan, sinusubukang intindihin ang labyrinth ng mga pangalan at numero. Exactly. Ginagawa nilang legal ang perang galing sa ilegal na paraan. O sa kasong ito, pera na kinuha mula sa Agila Holdings. It's a money laundering network, Ami. At mukhang matagal na itong nangyayari. Bawat revelasyon ay tila isang suntok sa sikmura ni amihan. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ama ng kanyang mga pangarap, ay isang kriminal. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan, sabi ni Marco, habang hinihimas ang kanyang baba. Saan nanggaling ang pinakaunang pondo para simulan ang lahat ng ito? Kailangan ng malaking kapital para magtayo ng ganito kakomplikadong sistema. At base sa mga record ng Agila Holdings, hindi nila ginalaw ang kanilang initial capital investment. Iyon ang naging palaisipan nila sa loob ng ilang araw. Hinukay nila ang lahat ng lumang financial record. Bumalik sa pinakaunang taon ng pagkakatatag ng Agila Holdings. Isang gabi, habang hating gabi na, at pareho na silang pagod, isang sigaw ng pagkagulat ang kumawala kay Marco. Nahanap ko na. Lumapit si amihan sa likuran niya. Ang mga mata ay nakatutok sa screen. Ang seed money. Hindi ito nanggaling sa pautang sa bangko o sa ibang investor. Sabi ni Marco, ang boses ay halos pabulong. Nanggaling ito sa isang personal savings account na isinara 10 taon na ang nakalipas. Ang pera ay inilipat sa unang araw ng operasyon ng Agila Holdings. Ipinakita niya kay amihan ang mga detalye ng account, ang pangalan ng bangko, ang petsa ng paglipat, at ang account number. Sa sandaling makita ni amihan ang mga numero, naramdaman niyang tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nanlamig. Kilala niya ang account number na yon. Kabisado niya ito. Tila isang dasal na isinaulo niya noong bata pa siya. Iyon ang account number ng mana na iniwan sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang. Isang alaalang matagal na niyang ibinaon ang biglang bumalik. Siya at si Dante, mga bata pa, puno ng pangarap. Hawak niya ang passbook. Inabot niya ito kay Dante. Para sa mga pangarap natin, mahal, sabi niya noon, ang mga matay puno ng pag-ibig at tiwala. Gamitin mo to para simulan ng kumpanya. Tiwala ako sa'yo. Ang tiwalang iyon, ang pag-ibig na yon, ang pamanang yon mula sa kanyang mga magulang. Iyon pala ang ginamit ni Dante bilang pundasyon, hindi ng kanilang mga pangarap, kundi ng isang imperyo ng kasinungalingan at krimen. Hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang sakit na mas malalim pa sa pagkakanulo ng isang asawa. Ito ang pagkakanulo sa kanyang nakaraan, sa kanyang pamilya, sa pinakabuod ng kanyang pagkatao. Gumuho siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang katawan ay nanginginig sa sunod-sunod na pag-iyak. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa mga nakaraang linggo ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, hindi siya isang babaeng naghahanap ng hustisya. Siya ay isang babaeng winasak, dinurog, at nilapastangan sa paraang hindi niya kailanman akalain na posible. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay tumingala. Ang mga matay namumula at puno ng luha. Ngunit sa ilalim ng mga luhang iyon, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi na mainit, kundi malamig at nakakapasong tingnan. Ang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng sakit, ay naging isang blangkong maskara ng determinasyon. Tumingin siya kay Marco. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Bulong niya, ang boses ay garalgal, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay tungkol sa hustisya. Kape? Ang boses ni amihan ay tila tumagos sa makapal na pader
na itinayo ni Dante sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa business section ng dyaryo at nakita ang asawa na nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ang isang pitzel ng bagong timplang kape. May ngiti sa mga labi nito, ngunit ang mga mata nito ay malamig. Tila 2 piraso ng madilim na salamin. "Salamat, mahal," sabi ni Dante. Pinipilit na ngumiti pabalik mata. Sa mga nakalipas na linggo, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago. Ang dating mainit na yakap ni amihan ay naging mabilis na pagdampi. Ang mga masayang kwentuhan nila ay napalitan ng mga maikling sagot. Ang presensya nito sa bahay ay tila naging multo. Nandyan, gumagalaw, nagsisilbi, ngunit ang kaluluwa ay wala. Noong una, ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay stress lang sa mga gawaing bahay. Marahil ay may nararamdaman. Ngunit habang tumatagal, ang lamig ay tila isang yelong unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan at nagsisimula na siyang manginig. "May problema ba tayo, Ami?" tanong niya. Sinusubukang gawing magaan ang tono. "Wala naman. Bakit mo natanong?" Sagot nito. Habang naglalagay ng tinapay sa plato niya, hindi man lang siya tinitingnan. "Wala lang. Parang malayo ang isip mo," sabi niya. Sa wakas, tiningnan siya nito. Marami lang sigurong iniisip. Alam mo na, ang bahay, ang mga bayarin. Isang ngitiin na naman, isang perpektong ngiti. "Kumain ka na. Baka mahuli ka sa trabaho." Tumango na lamang si Dante at uminom ng kape. Ngunit ang lasa nito ay tila mas mapait kaysa sa dati. Ang haligi ng kanyang buhay, ang matatag, mapagmahal, at walang tanong na suporta ni amihan, ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. At iyon ay isang bagay na labis niyang ikinababahala. Pagdating niya sa opisina, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay lalo pang tumindi. Ang kanyang sekretarya ay sumalubong sa kanya na may dalang listahan ng mga problema. Isang kliyenteng nagrereklamo, isang deadline na kailangang habulin, isang board member na gustong kumausap sa kanya. Pumasok siya sa kanyang maluwag na opisina at isinara ang pinto. Tila sinusubukang iwanan ang lahat ng ingay sa labas. Ngunit ang pinakamaingay na problema ay tumawag sa kanyang telepono. "Hi, babe!" Ang masiglang boses ni Sinag. "Love, nasa opisina ako," pabulong niyang sabi, habang sumisilip sa salaming bintana ng kanyang pinto. "Alam ko, kaya nga ako tumawag sabi nito. Ang tono ay malambing ngunit may diin. "Naalala mo yung pinag-usapan natin? Yung pondo para sa bagong lupa na tinitingnan ng Sinag Prime." Napahilot si Dante sa kanyang sentido. "Sinag, hindi magandang panahon ngayon. Medyo magulo ang lahat." "Dante naman Ang boses nito ay naging parang sa isang batang nagtatampo. "Sabi mo, aayusin mo na to this week. May iba ng developer na interesado. Kung hindi tayo kikilos, mawawala sa atin yung pagkakataon. Sayang naman." Pagkatapos, ang boses nito ay naging mas seryoso. "At kailangan na rin nating maging handa para sa atin, para kapag, alam mo na." Ang hindi sinasabi, ngunit malinaw na banta ay tumama sa kanya. Kapag iniwan mo na ang asawa mo. Napasabunot si Dante sa sariling buhok. Nasa gitna siya ng 2 nag-uumpugang bato. Sa isang banda, ang lumalamig na pagtrato ni amihan. Sa kabilang banda, ang lumalaking pressure mula kay Sinag. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang naiipit. Sige, sabi niya. Sumusuko. "Gagawan ko ng paraan. I'll transfer the funds today." "Promise?" "Promise," sabi niya. Kahit na ang utak niya ay sumisigaw ng babala. Ang paglilipat ng ganoong kalaking halaga nang walang tamang papeles ay mapanganib. Ngunit mas mapanganib
kung magagalit si Sinag. "Thank you, babe. You're the best. I love you," sabi nito. Bago ibaba ang tawag, napabuntong hininga si Dante. Tumingin siya sa kanyang computer. Ang kanyang regular na sistema para sa paglilipat ng pondo ay nangangailangan ng multiple approvals, isang prosesong sinadya niyang gawin para magmukhang lehitimo. Masyadong matagal. Kailangan niya itong gawin ngayon. Sa pagmamadali at pagkapanik, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Ginamit niya ang kanyang personal na laptop na nakakonekta sa hindi gaanong secure na guest wifi ng opisina. Binuksan niya ang isa sa mga bank account ng kanilang mga shell corporation. Isang account na bihirang gamitin para hindi makatawag ng pansin. Kailangan niya ng password. Dahil sa dami ng account na minamanage niya, gumagamit siya ng iba't ibang password. Ngunit sa sobrang stress, ang unang pumasok sa isip niya ay isang lumang password na madaling tandaan. Isang kombinasyon ng pangalan at kaarawan. Ang kaarawan ni Amihan. Tinipa niya ito. Amihan 521. Nag-load ang pahina. Mabilis niyang in-encode ang account number ng Sinag Prime Development at ang halaga. Halos hindi na niya tiningnan ang mga detalye. Click! Confirm! Transfer successful! Isang malaking buntong hininga ang kumawala sa kanya. Tapos na ang problema. Isinara niya ang laptop at sumandal sa kanyang upuan. Ipinikit ang mga mata. Inisip niya si Sinag, ang kanyang tawa, ang kanyang halik, ang pangako ng isang bagong buhay. Iyon ang nagpapalakas sa kanya. Pagkatapos, inisip niya si Amihan, ang kanyang katahimikan, ang kanyang malamig na mga mata. Marahil ay kailangan lang niyang bumawi. Bibilhan niya ito ng bagong alahas. Dadalhin niya ito sa isang mamahaling bakasyon. Maaayos din ang lahat. Buong akala niya, kontrolado pa niya ang sitwasyon. Ang hindi niya alam. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang maliit na apartment na nagsisilbing war room, isang alerto ang lumitaw sa screen ng laptop ni Marco. Isang keylogging software na matagal nang palihim na ininstall ni Amihan sa home network na kumonekta rin sa personal na laptop ni Dante ay nagpadala ng isang notification. Nakatanggap si Amihan ng isang email. Sa loob nito ay isang screenshot ng isinagawang bank transfer at sa ilalim nito, malinaw at hindi maikakaila, ang password na ginamit. Amihan 521, ang ebidensyang kailangan nila ay hindi na lang isang transaksyon. Ito na ang susi. Ang susi na si Dante mismo, ang kusang loob na nagbigay. Tinitigan ni Amihan ang email mula kay Marco. Sa loob nito ay ang screenshot ng transaksyon at ang password na ginamit ni Dante. Amihan 521, ang kanyang pangalan at kaarawan. Ang mga detalyeng dati simbolo ng pagmamahal, ngayon ay naging susi sa sarili nitong pagkawasak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng tuwa, kundi ng isang taong natagpuan na ang huling piraso ng isang komplikadong puzzle. Ang larawan ay malinaw na ngayon, isang larawan ng kasakiman, pagkakanulo, at kahangalan. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang sakit. Ang natitira na lamang ay isang malamig at matalas na focus. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Panahon na para maningil. Kinabukasan, sinabi niya kay Marco ang kanyang plano. Hindi ito simpleng pagbubunyag. Hindi ito simpleng pag-file ng ko. Ang gusto niya ay isang perpektong pagkawasak. Isang pagkawasak na idudulot nila sa kanilang sariling mga kamay. Kailangan ko ng isang eksperto, sabi ni Amihan. Ang boses ay kalmado. Isang taong kayang gumawa ng mga dokumentong mukhang totoo. Digital signatures na hindi matutukoy na peke. Tumango si Marco. Nakikita ang bagong determinasyon sa mga mata ng kaibigan. May kilala ako. Hindi siya nagtatanong ng maraming tanong, basta tama ang bayad. Pero Ami, sigurado ka na ba rito?
Delikado to. Mas delikado kung hahayaan ko silang magpatuloy. Sagot niya. Ipinakilala siya ni Marco sa isang lalaking nagpakilala lamang bilang Leo. Isang computer genius na nagtatrabaho sa isang madilim na opisina na puno ng mga monitor at server. Ipinakita ni Amihan kay Leo ang mga dokumentong nakuha niya, ang istruktura ng mga shell corporation, ang paraan ng paglilipat ng pera. Ang kailangan ko, sabi ni Amihan, ay isang panukala para sa isang malaking investment. Offshore, isang bagay na napakaganda para tanggihan ng isang taong sakim. Kailangan itong magmula sa isang anonymous na email, mula sa isang international consultant. At ang pinakaimportante, ang kontrata ay kailangang mangailangan ng 2 digital signature para maaprubahan, ang sa CEO at ang sa project director ng New Ventures. Si Sina Gramos, sabi ni Leo, tinitingnan ang mga pangalan sa listahan. Eksakto, sagot ni Amihan. Gusto kong pareho silang pumirma. Gusto kong ang kanilang mga pangalan ay nakatatak sa huling transaksyon na magpapabagsak sa lahat. Nagtrabaho si Leo ng mabilis at episyente. Sa loob ng 2 araw, nakabuo siya ng isang perpektong pakete. Isang proposal para sa isang high-yield, low-risk investment sa isang non-existent na tech startup sa Cayman Islands. Ang mga dokumento ay puno ng mga technical na detalye at mga financial projection na maglalaway sa sinumang tulad ni Dante. At sa huling pahina ng kontrata, malinaw na nakasaad ang Dual Signature Security Protocol. Habang ginagawa yon ni Leo, sinimulan naman ni Amihan ang kanyang sariling paghahanda para sa pag-alis. Una, ang pera. Lihim niyang inilipat ang lahat ng kanyang legal na ari-arian. Ang mga natitira sa kanyang mana na hindi nagalaw ni Dante at ang sarili niyang mga ipon sa isang offshore bank account na binuksan ni Marco para sa kanya. Nilimas niya ang kanilang joint savings account. Kinuha lamang ang eksaktong kalahati. Walang labis, walang kulang. Hindi siya magnanakaw. Kukunin lamang niya kung ano ang nararapat sa kanya. Pagkatapos, ang mga gamit. Hindi siya nag-empake ng maraming damit. Isang maleta lamang. Ngunit maingat niyang pinili ang mga bagay na kanyang dadalhin. Ang kupas na larawan ng kanyang mga magulang, ang paborito niyang libro na bigay ng kanyang ama, ang isang maliit na music box na alaala ng kanyang pagkabata. Mga bagay na walang presyo, mga bagay na kumakatawan sa buhay niya bago si Dante. Isinilid niya ang lahat sa likod ng kanyang lumang sasakyan na matagal nang nakatago sa garahe. Ang kanyang pag-alis ay hindi magiging isang marahas na pagtakas. Ito ay magiging isang tahimik na paglisan, tila isang dahon na dahan-dahang nalalaglag mula sa isang puno. Nang gabi na, natanggap niya ang email mula kay Leo na nagsasabing handa na ang lahat. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan. Naupo siya sa study room, sa mismong upuan kung saan niya unang natuklasan ang lahat. Gumawa siya ng isang bagong anonymous email account. Maingat niyang isinulat ang mensahe para kay Dante. Nagpapanggap bilang ang misteryosong consultant. Mr. Rivas, attached is a time-sensitive proposal for your consideration. My sources indicate you are the type of forward-thinking leader who recognizes a rare opportunity. This requires swift and decisive action. All details are in the file. Regards, AC. In-attach niya ang mga dokumentong gawa ni Leo at huminga ng malalim. Tiningnan niya ang pangalan ni Dante sa tow field. Ito na ang huling pagkakataon na may ipapadala siya sa kanya. Pinindot niya ang send. Sa kanyang screen binuksan niya ang isang tracker na kasama sa email. Isang maliit na tuldok na magsasabi sa kanya kung kailan at saan binuksan ang mensahe. Hindi na siya kinabahan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na katiyakan ng isang mangangasong nagabang ng matagal.
at alam na malapit nang lumabas ang kanyang biktima. Ilang oras ang lumipas. Biglang kumislap ang tracker. Email opened. Location, Aguila Holdings Tower, Maharlika City. Napahawak si Amihan sa braso ng kanyang upuan. Naghihintay. Pagkatapos ng halos 30 minuto, isang bagong email ang pumasok sa kanyang anonymous account. Galing ito sa automated system ng bangko na kasama sa pekeng kontrata. Walang laman ng email maliban sa isang attached na file. Binuksan niya ito. Ito ay isang kopya ng kontrata na ngayon ay may 2 digital na tatak sa ibaba. Dante Rivas, CEO, Sina Gramos, Project Director. Kasunod nito ay isang confirmation receipt. Ang huling malaking halaga ng pera mula sa Aguila Holdings ay matagumpay na nailipat. Ang bomba ay nakatanim na. Ang trigger ay nasa kanyang mga kamay. Isinara niya ang laptop. Tumingin siya sa bintana. Sa madilim na kalangitan, hindi siya ngumiti. Hindi siya nakahinga ng maluwag. Naramdaman lamang niya ang bigat ng katahimikan. Ang katahimikan bago ang pagsabog. Gabi. Si Dante ay nakaupo sa sala, nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Si Amihan naman ay tahimik na nag-aayos ng mga libro sa estante. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mapayapa. Ito'y mabigat. Tila hangin bago ang isang malakas na bagyo. Nainis si Dante sa isang artikulo at nag-swipe para isara ito. Ngunit sa kanyang pagmamadali, na-swipe niya paitaas mula sa ilalim ng screen na nagbukas ng listahan ng mga kamakailang ginamit na application. Isa sa mga ito ay ang email app ni Amihan. Buburahin na sana niya ito, ngunit isang pangalan sa trash folder ang pumukaw sa kanyang pansin. Marco Jimenez. Kumunot ang kanyang noo. Pamilyar ang pangalan. Isang kaklase ni Amihan noon, naalala niya. Pero bakit nasa trash folder? Dahil sa isang hindi maipaliwanag na kuryosidad, pinindot niya ito. Bumungad sa kanya ang isang thread ng mga email. Ang mga subject line ay tila mga sundang na isa-isang tumusok sa kanyang dibdib. Re-initial analysis of Aguila Holdings transfers. Re-findings on Sinag Prime Development. Re-urgent tracing the seed fund account. Ang kanyang dugo ay tila ng lamig. Binuksan niya ang pinakahuling email. Sa loob nito ay isang attachment na may pangalang Final Report, MJ Forensic Accounting Services. Forensic Accounting. Ang 2 salitang iyon ay sumabog sa kanyang isipan na tila isang granada. Dahan-dahan, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang panlalamig ni Amihan. Ang mga malalayo nitong tingin. Ang mga biglaang pag-alis nito sa bahay na sinasabi niyang pupunta lang sa grocery. Hindi ito simpleng sama ng loob. Ito ay isang investigasyon. Ang kanyang tahimik at sunod-sunurang asawa ay tinatraidor siya. Isang mabangis at nagniningas na galit na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya dati, ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Hindi sa takot, kundi sa purong kapusukan. Amihan, tawag niya. Ang boses ay kalmado, sa isang paraan na nakakatakot. Lumingon ito mula sa pag-aayos ng libro. Ang mukha ay blangko. Bakit, Dante? Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya palapit dito. Hawak ang tablet na tila isang sandata. Ipinakita niya ang screen sa mukha nito. Ano to? Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. Tiningnan ni Amihan ang screen at sa isang iglap, nakita ni Dante ang isang bahagyang kislap sa mga mata nito. Hindi takot, kundi pagkilala. At iyon na ang kailangan niyang kumpirmasyon. Sumagot ka. Sigaw niya at sa isang marahas na galaw, ibinato niya ang mamahaling tablet sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sinisira ang kanilang pekeng katahimikan. Gaano na katagal?
Sigaw niya, ang muka ay 1 pulgada na lang mula sa mukha ni Amihan. Gaano mo na ako katagal na ginagago sa sarili kong pamamahay? Hindi sumagot si Amihan. Nakatitig lamang ito sa kanya, ang mga mata ay malalim at hindi mabasa. Ang kanyang katahimikan ay lalo pang nagsindi sa apoy ng kanyang galit. Ah, kaya pala ang lamig-lamig mo. Tumawa siya ng walang saya. Akala ko nagtatampo ka lang. Yun pala'y may ahas na akong pinapatulog sa tabi ko. Para saan lahat ng to, ha? Anong akala mo? Makakakuha ka ng pera sa akin sa divorce. Ganyan ka ba kadesperada? Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Magsalita ka. Ngunit si Amihan ay nanatiling tahimik. Isang estatwang bato sa gitna ng kanyang bagyo. Wala kang kwenta. Sigaw ni Dante. Tinutulak ito ng bahagya pa atras. Sa buong pagsasama natin, anong ginawa mo? Magluto, maglinis, maging palamuti sa mga party ko. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang bumuhay sa'yo. Lahat ng yan. Itinuro niya ang buong kabahayan. Sa akin yan. At ikaw? Wala kang karapatan sa kahit isa rito. Ang kanyang mga salita ay idinisenyo para saktan, para durugin ang anumang natitirang dignidad nito. Gusto niyang makita itong umiyak, magmakaawa, aminin ang pagkatalo. Pero hindi. Nakatayo lang ito roon. Tinatanggap ang bawat insulto, ang bawat sigaw, na may isang kakaibang kapanatagan na lalong nagpagalit sa kanya. Ang katahimikan nito ay hindi katahimikan ng isang talunan. Ito'y katahimikan ng isang taong may alam na hindi niya alam. At iyon ang kinatatakutan niya. Tapos ka na. Sa wakas, nagsalita si Amihan. Ang boses nito ay walang emosyon, walang panginginig. Ang simpleng tanong na yon ay mas lalo pa siyang inasar. Hindi pa ako tapos. Kinuha niya ang telepono ni Amihan mula sa mesa. Wala kang tatawagan. Wala kang pupuntahan. Kinaladkad niya ito papasok sa kanilang silid-tulugan. Dito ka lang. Dito ka lang hanggang sa maisip mo kung gaano ka kahangal. Hanggang sa maintindihan mo na wala kang laban sa akin. Itinulak niya ito papasok at mabilis na isinara ang pinto. Ang tunog ng paglock ng pinto ay pinal at marahas. Napasandal si Dante sa nakasarang pinto. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit at adrenaline. Pakiramdam niya ay nanalo siya. Naibalik na niya ang kontrol. Naipakita na niya kung sino ang mas makapangyarihan. Naglakad siya palayo, kinuha ang sariling telepono at diniyal ang numero ni Sinag. "Hello, babe?" Sagot nito. Ngumisi si Dante. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tapos na ang problema," sabi niya. Ang boses ay puno ng kayabangan. "Nalaman na ng asawa ko, pero ayos na. Naipakita ko na sa kanya kung saan siya lulugar." "Ano ang ginawa mo?" Wala siyang magagawa. Nakakulong siya. Walang telepono. Walang pera. Walang-wala. Huminga siya ng malalim. Tila nabunutan ng isang malaking tinik. Bukas, ayusin na natin ang lahat. Bukas, atin na ang mundo. Sa loob ng nakalak na silid, nakatayo si Amihan sa gitna. Hindi siya lumapit sa pinto. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan siyang lumingon paharap sa malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Ang mga ilaw na dati sumisimbolo sa kanyang mga pangarap, kasama si Dante. At sa kanyang mga labi, sa gitna ng kadiliman ng silid, isang maliit at misteryosong nangiti ang unti-unting sumilay. Kinabukasan, nagising si Dante na may pakiramdam ng kapangyarihan. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Ang lalaking nakikita niya ay isang mananalo, isang hari sa kanyang kastilyo. Tumayo siya
at naglakad patungo sa pinto ng kanilang silid. Dahan-dahan at may halong pagmamalaki, inikot niya ang susi. Amihan, tawag niya. Handa nang magbigay ng isa pang sermon. Oras na para mag-usap tayo ng masinsinan. Pinuksan niya ang pinto. Ang silid ay walang laman. Ang kama ay maayos na naayos. Tila hindi man lang hinigaan. Ang mga kurtina ay nakabukas. Hinahayaang pumasok ang liwanag ng umaga. Sa ibabaw ng kama, may isang bagay na nakatiklop ng maayos. Ang mamahaling diamanting kwintas na ibinigay niya noong kanilang anibersaryo. At sa tabi nito, ang kanyang wedding ring. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Paano? Paano siya nakalabas? Ang bintana ay imposibleng daanan. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng silid. Amihan! Amihan! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Tiningnan niya ang kusina. Ang sala. Ang hardin. Wala. Siya ay naglaho na tila isang bula. Ang hindi alam ni Dante ay may isang duplicate na susi si Amihan sa loob ng isang maliit na music box sa kanyang aparador. Isang susi na itinago niya maraming taon na ang nakalipas. Habang si Dante ay abala sa kanyang mayabang na tawag kay Sinag, si Amihan ay tahimik na lumabas, sumakay sa kanyang lumang sasakyan at nagmaneho palayo sa kadiliman ng gabi. Biglang tumunog ang telepono ni Dante. Ang pangalan ni Sinag ang nasa screen. "Babe!" Sigaw ni Dante. Ang boses ay puno ng pagpanik. Wala siya. Wala si Amihan sa bahay. Ano? Gulat na tanong ni Sinag. Teka. May mas malaki tayong problema. Tumawag ang bangko. Lahat ng account ng Aguila Holdings naka-freeze. Hindi ako makapag-withdraw. Hindi ako makapag-transfer. Anong nangyayari, Dante? Ang mga salita ni Sinag ay tila mga pako na bumaon sa kanyang tainga. Naka-freeze ang mga account? Imposible. Pupunta ako dyan sa opisina, sabi niya, at nagmamadaling nagbihis. Ang kanyang puso ay kumakarera na hindi sa galit, kundi sa purong takot. Sa isang maliit na kapihan sa gilid ng highway, ilang oras ang layo mula sa lungsod ng Maharlika, naupo si Amihan. May hawak siyang isang simpleng tasa ng kape. Sa kanyang harapan ay ang burner phone na ginamit niya. Ang araw ay sumisikat at ang mga sinag nito ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha. Sa loob ng 10 taon, ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa pag-aasikaso kay Dante. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang umaga ay para sa kanya lamang. Isang pakiramdam ng kalayaan na may kasamang bahagyang lungkot ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya ang orasan. Oras na. Binuksan niya ang kanyang anonymous email account. Sa loob nito ay ang email na inihanda niya kagabi. Ang tatanggap. Ang Fraud Division ng National Bureau of Investigation. Nakalakip dito ang lahat. Ang kumpletong report ni Marco. Ang mga bank statement. Ang screenshot ng huling transaksyon na may pirma ni Dante at Sinag. Isang maikling paliwanag. Isinulat ng isang nag-aalalang empleyado na gustong manatiling anonymous. Huminga siya ng malalim at pinindot ang send. Pagkatapos, kinuha niya ang SIM card mula sa burner phone, binali ito sa gitna at itinapon sa basurahan. Kinuha niya ang mismong telepono at inilagay sa ilalim ng gulong ng kanyang sasakyan. Nag-reverse siya at ang tunog ng nayuping plastik at salamin ang huling narinig mula rito. Tapos na. Wala nang bakas. Si Amihan Rivas, ang asawa ng CEO, ay opisyal ng naglaho. Ang lobby ng Aguila Holdings Tower ay puno ng kaguluhan. Dumating si Dante at nakita niya ang isang eksenang tila mula sa isang masamang panaginip. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang mga gwardiya ay hindi mapakali.
At sa gitna ng lahat, may mga lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI. Tumakbo siya papunta sa elevator, ngunit hinarang siya. Mr. Dante Rivas? Tanong ng isang lalaking may seryosong mukha. Ako nga, anong ibig sabihin nito? Pinaglilingkuran namin kayo ng isang search warrant at mayroon din kaming warrant of arrest para sa inyo at para kay Mrs. Sanginag Ramos para sa mga kasong large-scale fraud at money laundering. Ang mundo ni Dante ay gumuho. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan. Nakita niya si Sinag sa kabilang dulo ng lobby, kausap ng isa pang ahente. Ang mukha nito, na dati puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay puno ng takot at gulat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang pagmamahal, walang pagkakaunawaan, tanging pagsisisi at pagtuturuan. Kasalanan mo to, sigaw ni Sinag. Itinuturo siya. Siya ang nag-utos sa akin. Biktima lang ako dito. Sinungaling! Sigaw pabalik ni Dante habang pinoposasan ng mga ahente. Kasabwat ka! Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ang kanilang maruming sigawan ay naging sentro ng atensyon sa buong lobby. Ang 2 taong nagplano na ang kininang mundo ay ngayon. Sa harap ng lahat ay nag-aaway na tila mga aso't pusa. Sinisira ang anumang natitirang bahid ng kanilang dignidad. Habang hinihila siya palabas, ang huling nakita ni Dante ay ang malaking logo ng Agila Holdings sa pader. Ang agila, simbolo ng kanyang kapangyarihan at ambisyon. Ngayon, ito'y tila isang ibon na bumabagsak mula sa langit. Wasak ang mga pakpak. Sa daan, huminto si Amihan sa isang view deck na overlooking ang karagatan. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa barandilya. Ang malakas na hangin mula sa dagat ay hinahampas ang kanyang buhok at damit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya naramdaman ang galak ng paghihiganti. Hindi niya naramdaman ang kasiyahan sa pagbagsak nila. Ang naramdaman niya ay isang malawak at malalim na kapayapaan. Ang huling tawa ay hindi isang malakas na halakhak. Ito ay isang tahimik na ngiti. Ang ngiti ng isang babaeng sa wakas ay malaya na. Lumipas ang mga linggo na naging mga buwan. Ang iskandalo ng Agila Holdings ay naging headline sa bawat dyaryo at news channel sa buong bansa. Ang kwento ng isang makapangyarihang CEO at ng kanyang ambisyosang kirida na magkasamang nagtayo ng isang imperyo ng pandaraya ay naging paboritong paksa sa mga kapihan at mga kainan. Sa isang maliit na karinderya sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Batangas, isang grupo ng mga mangingisda ang nanonood ng balita sa lumang telebisyon. At sa pagpapatuloy ng paglilitis, sabi ng news anchor, patuloy na isinisisi ni Dante Rivas at Sinag Ramos sa isa't isa ang pagbagsak ng Agila Holdings. Ang prosekusyon ay nagpakita ng matibay na ebidensya, kabilang na ang isang final deal na pirmado ng dalawa na siyang naging huling pako sa kanilang kabaong. Isa sa mga customers sa karinderya, isang babaeng may simpleng bestida at buhok na nakapusod, ang dahan-dahang humigop ng kanyang kape. Hindi siya nakikichismis, hindi siya nagbibigay ng komento. Tahimik lamang siyang nakikinig, ang kanyang mukha ay kalmado. Ang mga tao sa bayang yon ay kilala siya bilang si Hiraya, isang bagong saltang nangungupahan sa isang maliit na apartment malapit sa Aklatan, isang babaeng palaging may dalang libro at may ngiti na laging tila may dalang kaunting lungkot. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang babaeng iyon, nakilala sa kanyang pagiging mahinahon, ang siyang arkitekto ng pinakamalaking corporate scandal sa taon. Ang buhay ni Hiraya, ang bagong buhay ni Amihan, ay simple. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang isang part-time librarian sa pampublikong aklatan ng bayan. Ang amoy ng mga lumang libro
ay pumalit sa amoy ng pabango ni Dante. Ang katahimikan ng mga estante ay pumalit sa ingay ng pekeng buhay niya sa lungsod ng Maharlika. Sa hapon, naglalakad siya sa dalampasigan. Pinapanood niya ang paglubog ng araw, ang pagbabago ng kulay ng langit, mula sa asul, sa kahel, hanggang sa lila. Bawat paglubog ng araw ay tila isang paalala na kahit ang pinakamaliwanag na bagay ay kailangang magwakas para magbigay daan sa isang bagong umaga. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang maliit na apartment, kumuha siya ng isang kwaderno at isang panulat. Nagsimula siyang magsulat. Hindi isang diary, hindi isang liham para sa kung kanino man. Isa itong liham para sa sarili niya, ang amihan ng nakaraan. Mahal kong amihan, alam kong nasasaktan ka ngayon. Alam kong pakiramdam mo ay nag-iisa ka at winasak ka. Pero gusto kong malaman mo na darating ang araw. Ang sakit na yan ay magiging lakas. Ang mga luhang yan ay didilig sa isang bagong hardin sa loob mo. Huwag kang matakot. Huwag kang susuko. Dahil sa dulo ng madilim na kalyang yan, naghihintay ako. Naghihintay si Hiraya. Ang ibig sabihin ng Hiraya ay ang bunga ng pag-asa. At iyon ka. Iyon tayo. Ang bunga ng pag-asa na itinanim sa gitna ng pighati. Tiniklop niya ang sulat at itinago sa isang kahon. Hindi niya kailangang basahin muli. Ang pagsusulat lamang nito ay sapat na. Sa Manantala, sa Maynila, ang tore ng Agila Holdings ay nakatayo na, tila isang puntod. Ang logo ng Agila, na dati kumikinang sa araw, ay ngayon ay nababalot na sa alikabok at dumi ng polusyon. Ang kumpanya ay bangkarota. Ang mga ari-arian ay isinusubasta. Ang mga abo ng dating makapangyarihang imperyo ay ikinakalat na ng hangin. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Hiraya. Galing ito sa isang law firm sa Maynila. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay isang opisyal na dokumento. Decree of Annulment. The marriage between Amihan Salcedo Rivas and Dante Rivas is hereby declared null and void. Tapos na. Opisyal na. Hindi niya namalayan isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Ngunit hindi ito luha ng lungkot o saya. Ito ay luha ng paglaya. Isang mahabang kabanata ng kanyang buhay ang sa wakas ay nagsara. Tumingin siya sa bintana, sa asul na karagatan. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Ang hangin ay malinis. Siya ay si Hiraya. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang hinaharap ay hindi isang madilim na lagusan, kundi isang malawak at bukas na karagatan ng mga posibilidad. Lumipas pa ang 6 na buwan. Ang bayan sa gilid ng dagat ay tuluyan ng naging tahanan ni Hiraya. Ang kanyang mga araw ay puno na ng isang payapang ritmo na dati pangarap lamang. Ate Hiraya, ano po ang kasunod na nangyari sa prinsesa? Tanong ng isang maliit na batang babae na may tirintas ang buhok. Ang mga mata ay bilog at puno ng pagkamangha. Ngumiti si Hiraya. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan sa children's section ng aklatan, napapaligiran ng mga batang sabik na makinig. Tuwing Sabado ng umaga, nagdarao siya ng storytelling session. Isang bagay na siya mismo ang nagboluntaryo. Ang prinsesa, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay malumanay at masigla. Ay natuklasan na hindi niya kailangan ng isang prinsipe para iligtas siya. Dahil sa loob ng kanyang puso, siya pala ay isang reyna, matapang, matalino, at kayang-kayang ipagtanggol ang kanyang sariling kaharian. Nagpalakpakan ang mga bata. Ang kanilang tawa ay musika sa pandinig ni Hiraya. Ang kanilang mga inosenteng mukha ang nagpapaalala sa kanya na laging may pag-asa at laging may pagkakataong magsimulang muli. Pagkatapos ng kanyang trabaho, naglakad siya pauwi.
Dinaanan niya ang palengke kung saan binati siya ng mga tindera. "Hiraya, suki, sariwa ang mga gulay ko ngayon," tawag ng isang matandang ale. Nginitian niya ito at bumili ng ilang talong at sitaw. Ang mga tao rito ay hindi siya kilala bilang asawa ng kung sino. Hindi sila interesado sa kanyang nakaraan. Tinanggap nila siya para sa kung sino siya ngayon. Ang tahimik na librarian na magaling magkwento, ang babaeng laging nakangiti sa dalampasigan tuwing umaga. Dito, ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa pera o sa apelidong dala niya, kundi sa kabaitan na ipinapakita niya. Pagdating sa kanyang apartment, habang nagluluto ng hapunan, binuksan niya ang kanyang lumang tablet. Isang ugali na unti-unti na niyang tinatanggal, ngunit minsan hindi niya maiwasan. Isang maliit na artikulo mula sa isang online news site ang nahagip ng kanyang mata. Ang pamagat? Rivas and Ramos, sentenced to life imprisonment for economic sabotage. Binasa niya ang mga detalye, hinatulan ng korte sina Dante at Sinag ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanilang mga apela ay ibinasura. Tahuling larawan na kuha sa kanila, makikita si Dante na mas matanda, mas payat. Ang dating kayabangan ay napalitan ng isang blangkong pagtingin. Si Sinag naman ay nakayuko, tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Isinara niya ang article. Walang galit, walang tuwa. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara, tila pagbabasa sa huling pahina ng isang napakahabang libro. Ang kanilang kwento ay tapos na. Ang sa kanya, nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, nagising siya bago pa man sumikat ang araw. Ito ang kanyang ritual. Suot ang isang simpleng puting bestida. Naglakad siya palabas. Ang mga paa ay walang sapin. Ramdam niya ang malamig at basang buhangin sa kanyang mga talampakan. Naglakad siya patungo sa pampang kung saan ang mga alon ay marahang humahalik sa buhanginan. Tumingin siya sa silangan. Isang manipis na linya ng ginto ang unti-unting lumitaw sa abot tanaw. Dahan-dahang itinutulak palayo ang kadiliman ng gabi. Naalala niya ang babaeng dating siya, ang amihan na puno ng takot na ang buong mundo ay umikot sa isang lalaki. Ang babaeng inakalang ang pag-ibig ay pagpaparaya at pagsasakripisyo. Kahit na ang isinakripisyo na niya ay ang sarili niyang kaluluwa. Isang ngasang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagpapasalamat siya sa babaeng iyon. Dahil sa sakit na pinagdaanan nito, sa tapang na ipinakita nito, ipinanganak si Hiraya. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat, itinaas niya ang kanyang muka upang salubungin ang mga unang sinag nito. Ang gininto ang liwanag ay dumampi sa kanyang balat, nagbibigay ng init, nagbibigay ng buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinadama ang bawat sandali. Ang amoy ng maalat na hangin, ang tunog ng mga alon, ang init ng bagong umaga. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa paglubog ng araw. Siya na ang babaeng sumasabay sa pagsikat nito, handa sa anumang dalhin ng liwanag. Siya ay malaya, siya ay buo, siya ay si Hiraya, at ang kanyang kwento ay sa wakas. Tunay na nagsimula na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan at ang pagsilang ng isang bagong pag-asa sa katauhan ni Hiraya. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng ang huling tawa, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng bawat luha at ang gaan ng bawat pagbangon ni Amihan. Naging isang paglalakbay din ito para sa akin. Isang paalala na sa likod ng bawat sakit ay may nakatagong lakas. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pag-ibig na sinira ng kataksilan. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig na mas matibay, ang pag-ibig na kailangan nating ibigay sa ating mga sarili.
Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi bilang isang regalo sa mga nagkasala sa atin, kundi bilang isang regalo sa ating sariling kaluluwa upang tuluyan na tayong makalaya. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Nagaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na bagong umaga, tulad ni Hiraya. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanyang paglalakbay. Ano po ang tumatak sa inyong puso at isipan? Ikinagagalak ko pong mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na salaysay na magbibigay kulay sa ating mga buhay. Kwentong Puso Akapigya. Tiyi.